open your Bibles in Philippians chapter 4, verse 10 up to 13. Salitan po nating basahin. But I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lacked opportunity. 11. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. 13. May the Lord add His blessings upon reading of His words. You may now take your seats, please. Now, the title of the message that I would like to share with you in the first Sunday of December is Contentment Through the Eyes of Paul. Pakisabi sa katabi, contentment. Now, have you ever been content in all of the circumstances you had faced in life? Na maaaring sabihin mo, alam mo, Pastor, hindi pa masyado. At maaaring malayo pa tayo, Pastor, pagdating sa contentment ng buhay. But Paul knew how to be content whether he had plenty or whether he was in great need. He discloses the secret in our text. As we know, the answer lies in the strength of God. Kung meron mang ipinagyayabang si Pablo sa kanyang buhay, ay ang lakas na nakukuha niya sa kanyang ugnayan sa ating pong Panginoon. Because of God's strength, Paul was enabled to focus on what he was supposed to do, not on what he felt he should have. Alam mo, sa buhay ni Pablo, imbis na iniintindi niya kung ano ang meron siya, mas inintindi ni Pablo ang kanyang buhay sa paglakad sa kalooban ng Panginoon. And there, he finds contentment. Pakisabi ulit sa katabi, contentment. Now, whether you admit it or not, and whether you like it or not, often the desire for more or better possessions is really a longing to fill an empty place in a person's life. Tanggapin mo man o hindi, natural instinct natin or human nature na ang tao gustong laging magkaroon ng magkaroon. Meron na, gusto pa ng mas marami. Sabi mo nga sa katabi mo, ganun tayo. Ayaw ko sabi. Pag mga ganyan, mga suplado kayo. Now, literally, that's us. Okay? That's how we live out our lives. We want more and more and more. Now the question is this: to what are you drawn when you feel empty inside? Kapag meron kang mga paghahangad sa buhay, kanino ka kumukuha ng lakas? Kanino ka kumukuha ng kagalakan? How can you find true contentment in life? Now the answer lies in your position, your perspective, your priorities, and your source of power. Dito po sa text na ito, itinuro sa atin ni Pablo, paano siya naging kontento sa buhay at paano niya hinarap ang mga bagay sa kanyang paglakad sa Panginoon. The first thing we need to understand is number one, understand your position. Unawain mo ang iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Now, Paul's position or persuasion was one of walking or living by faith. In the life of the Apostle Paul, he understood that we walk by faith and not by sight. Ang totoong anak ng Diyos, namumuhay siya hindi sa nakikita ng kanyang material na mga mata, kundi siya ay araw-araw humahakbang ng may pananampalataya. Now, verse 10 says, I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. Listen, when Paul was writing this letter, he was deprived of almost everything. Nawala sa kanyang lahat, dumadaan sa pagkikahos itong si Pablo. But listen, nawala man sa kanyang material na bagay, hindi nawala sa kanya yung love, yung joy, yung peace, and even contentment in life. Because of his faith in God and his fellowship with Jesus, he had learned to rejoice in all that God did for him. Oh, that's wonderful. Alam mo, kay Pablo,
naunawaan niya na dahil sa kanyang ugnayan sa Diyos, naunawaan ni Paul na may kayamanan ka, wala. Basta meron kang Diyos sa iyong buhay, nananatiling may kagalakan ang puso ng tao. Amen? Paul understood that fact. That his fellowship with Jesus and relationship with God is far more important than wanting or the things of this world. What caused Paul's great rejoicing? Bakit masaya si Pablo? Sabi ng Bible, he rejoiced in the Philippians' concern for him and expressed his gratitude for their support. Masaya si Pablo, bakit? Dahil sa kabila ng kahirapan ng Philippian church, alam niyo po ba, isa sa mga mahihirap na churches during that time is the Philippian church. Pero sa kabila ng kanilang kahirapan, they would want to give mission money for Paul. Nagbibigay sila ng kanilang offering para ang salita ng Diyos ay kumalat during that time in Asia. Sila ang nagsuporta kay Pablo sa kabila ng kanilang kakulangan. Masaya si Pablo. Bakit? Because of their help. But I want you to notice something. Notice that he rejoiced in the Lord. Hindi siya masaya dahil may LG siya. Okay? Hindi siya masaya dahil may binigay sa kanya. Masaya siya dahil meron siyang Panginoon. Amen? Masaya siya dahil meron siyang Lord sa kanyang buhay. Paul understood the fact na nung siya'y nangangailangan, hindi siya iniwan ng Panginoon. At alam din ni Pablo, kung kaya't magkakaloob ang Philippian church, ay hindi dahil sa naawa sa kanya, kundi dahil ang Diyos ang humipo ng kanilang mga puso. Ibig sabihin, para kay Pablo, kay magkaroon ka o wala ka, ang mahalaga may Diyos ka, na kailanman ay hindi ka pababayaan. That's the thing with Paul. He is living by faith and not by sight. Yun ang kanyang posisyon. Yun yung kanyang pinangahawakan. Tumulong sa akin o wala, meron akong Diyos na sagot ang lahat ng bagay sa aking buhay. Amen? Pakisabi sa katabi mo, meron kang ganon. Parang ayaw maniwala, ha? You know, our union in Christ heightens and purifies all earthly enjoyments. Nung tayo mga wala pang Jesus sa buhay natin, the only thing that we would like to have in life is to grab things. Makakuha lahat. Lahat. Tanggapin mo matindi. Kung wala pa tayong Jesus sa buhay natin, kaya nadamot natin. Gusto natin puro pakabig, ayaw natin nagbibigay. Pero nung na-born again ka, anong nangyari? You began to give. Papawisan ako. You began to give. You become generous. Things have changed. Okay? Dati, ang tingin natin sa makinang at sa maganda, nandoon ang kagalakan. But now, nawala na yung appetite natin sa mga ganon. Why? Ano na ang nasa isipan natin? The true joy doesn't come from things. True joy comes in having a relationship with God. Amen? Let's give God a clap of praise this afternoon. Hallelujah. You know, a group of geography students studied the 7 wonders of the world. And in their classroom, sila po ay nagkaroon ng pagboto kung ano ang isasama sa 7 wonders of the world. So sila po ay nagbotohan. Ang naging resulta sa classroom na ito, number 1 is the Great Pyramids of Egypt. Number 2 is the Taj Mahal. Number 3 is the Grand Canyon. Number 4 is the Panama Canal. Number 5 is the Empire State Building. Number 6 is the St. Peter's Basilica. And number 7 is the Great Wall of China. Ba't wala dito ang Pilipinas? Now, while gathering the votes, napansin ng teacher na may isang estudyante, hindi ikinast yung vote niya. So the teacher approached this girl and said, "Are you having problem,
thinking of what must be included in the 7 wonders of the world? Sabi nung babae, nung estudyante, yes, a little. I couldn't quite make up my mind because there were so many possibilities. The teacher asked her and said, well, tell us what you have, and maybe we can help you out. The girl said, for me, ma'am, the 7 wonders of the world is number 1, to touch. Number 2, to taste. Number 3, to see. Number 4, to hear. She hesitated for a while. And then the teacher said, go on, move on. Number 5, to hope. Number 6, to laugh. And number 7, to love. For me, that's the 7 wonders of the world. The room became so silent. Bakit ko sinasabi ito? You see, it's far too easy for us to look at the exploits of men and refer to them as wonders, while we overlook all the amazing things that God has done regarding such blessings as merely ordinary. Madalas, alam niyo mga kapatid, nakakalimutan natin ang mga pagpapala ng Diyos sa mga buhay natin. Ang lagi nating tinitignan yung mga grand things. Pag maganda, wow, galing, ang ganda. Nakakaligtaan natin that life itself is a blessing that comes from God. Nakakaligtaan natin na ang buhay nating mismo ay pagpapala na mula sa ating Panginoon. Life itself is wondrous, amazing, and miraculous. Ano ang gusto kong bigyang diin, kapatid, na ginawa ni Pablo sa kanyang buhay? Paul understood that he is a child of God and God will never forsake him. Pakisabi nga sa katabi mo, yan ang posisyon mo. Bakit daw po meron tayong karapatang maging kontento sa buhay? Dahil tayo ay anak ng Diyos. At walang anak ng Diyos ang pinababayaan ng kanyang amang nasa langit. Hallelujah! We give praise unto God. Alam mo yan. And never ever forget that you are a child of God. Pakisabi sa katabi, huwag mong kalimutan yan. Yan ang posisyon mo. Yan ang posisyon ko. Yan ang posisyon natin sa ating mga buhay. We are a child of God. At anuman ang pagdaanan ng buhay natin, meron tayong amang nasa langit. Amen? Secondly, don't just understand your position. Also, change your perspective. Baguhin daw po natin yung ating pananaw. Sabi ng verse 11, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Now, Paul greatly appreciated their encouraging generosity, but assures them that despite his lean circumstances, he was not worried at all. Masaya si Pablo na binigyan siya ng tulong ng Church of Philippi. Masaya siya. Pero gustong iparating ni Pablo sa kanila na anuman ang kakulangan ko, anuman ang pangangailangan ko, hindi ako nag-aalala. Tama yung pananaw ni Pablo eh. Hindi ko kailangang mag-alala sa buhay. Why? Because Paul had learned to be content in all situations. Now, gusto ko malaman mo kung bakit gano'n na lang authority ni Pablo when he said he had learned. Okay? Tandaan mo, si Pablo galing sa marangyang pamilya. You can never be a Pharisee during their time if you are not affluent in life. Okay? May pera si Pablo. Okay? And Paul was learned under the feet of Gamaliel. Gamaliel was the leading scholar during that time. At para ikaw ay turuan ni Gamaliel, kailangan ka na pabibilang sa ilan lamang sa mga maimpluwensyang pamilya sa Roman Empire. And Paul was one of those kids. He was considered as a leader during that time. He was considered as a teacher of the law. Pagdating sa pagkaalam ng salita ng Diyos, magaling itong si Pablo. Impluwensyal si Pablo. Remember, siya lamang ang binigyan ng liham ng mga council of the Pharisees para arestuhin ang lahat ng mga mananampalataya ng kanyang kapanahunan. Ganong ka-impluwensyal itong si Pablo.
alam ni Pablo ang buhay na marangya. Ngunit, alam din ni Pablo ang buhay na sala. I want you to take notice of the word learn. Kanya itong natutunan. Okay? Bakit? Contentment is not natural to most mankind. Hindi po natural sa atin ang kontento sa buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, natututunan yan. In regards to Paul, he had learned to be content. Sabi po ni Henry Kissinger, kasi ganito daw po ang tao. Tragedy is wanting something very badly and not getting it. But many people have had to learn that perhaps the worst form of tragedy is wanting something badly, getting it, and finding it. Tayo, lungkot na lungkot tayo pag may gustong gusto ka na hindi mo nakakuha. Trahedya, nakakalumpay. Pero alam mo ba na ang pinakamatinding tragedy? Nakakuha mo yung gustong gusto mo. But at the very end, it's empty. Hindi ka rin talaga masaya. Pakitanong mo yung katabi mo, nakaka-relate ka? Now, Paul, on the other hand, said he had learned to be content. Why? He had found the Lord and His strength enough for any circumstances he encountered. Now, gusto kong maintindihan mo na hindi simple ang buhay na pinagdaanan ni Pablo. Anong sabi ni Pablo? Sa kanyang experience in following the will of God, he had been shipwrecked many times. Nanatili siya sa ibabaw, palutang-lutang sa karagatan. Sabi ng mga scholars, kinakain na unti-unti ng isda ang kanyang laman. Okay? Paul had experienced being beaten. Yung flogging na tinatawag. He had received 40 lashes minus 1. He was stoned to death. Naranasan ni Pablo ang hindi kumain. Lahat ng iyan naranasan niya. Pero alam mo, tama ang perspektibo. Anong perspektibo niya? My strength. The Lord is enough to give me strength. Sapat na ang Panginoon para bigyan ako ng lakas na pagtagumpayan ang lahat ng aking kalagayan. Now, kapatid, gusto ko maintindihan mo ang munting kwento na ito at sana'y makarelate ka rito. Merong isang matanda, ngunit productive na baka. Alam mo, seryosong baka. Itong bakang ito, bagamat napakaganda ng farm ng nagmamay-ari sa kanya, berde ang damo, sapat ang shade, meron pa siyang chunk of salt na dinidila-dilaan ng baka. Supplied ang lahat. Ang bakang ito, laging may sugat sa leeg. Alam niyo kung bakit lagi siyang may sugat sa leeg? Kasi isinisiksik niya yung ulo niya doon sa fence, sa kabilang fence na may barbed wire. Kasi anong paniniwala ng baka? Mas masarap ang damo sa kabila. The grass is greener on the other pasture. Kaya sinisiksik niya palagi yung leeg niya, kaya puro sugat. Okay? Hindi niya na-appreciate yung meron siya. Pastor, paano yan nakaka-relate sa amin? Sa atin, huwag ka mag-alala, kasama ko. Hindi lang baka ang ganun. Madalas ganun din tayo. Pinagpala ka na ni Lord lahat. Mahilig ka pang sumiksik sa iba. Thinking that the grass is greener on the other pasture. Anong nangyari? Sa kakatingin mo sa kabila, naiinggit ka ngayon. Nagko-covet ka ng bagay na hindi naman para sa'yo at dapat sa'yo. For example, dumarating pa ang pagkakataon, nagagawa mo yung pagpalit at pagiging Kristiyano mo. Nakikita mo yung kapitbahay mo, yumayaman siya. Tapos alam mong hindi siya Kristiyano, bakit ako Kristiyano? Hindi ako yumayaman. Yumayabang na.
Just kidding. Ba't ganon? Ha? Parang, ba? Kasi di ba anong sasabihin? Kasi Christian ka, hindi ka pwedeng gumawa ng illegal. Kailangan laging tama ang buhat. Kalungkot. Alam mo, marami nang gumawa nito. Hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ginawa na marami eh. Sa tagal ko nagpapastor, anong gagawin ng iba? Magpa-backslide? Ha? Tatawid sa kabila. Mukhang mas masarap ang buhay doon eh. Kaya lang may nakakalimutan sila. Ano yung nakakalimutan? Akala na ang bagay sa mundong ito ang totoong magpapasaya sa'yo. You know, these people had acquired everything they would want to have in life. But later on, they went back to church miserable. Pinakausap ako talagang umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, ang yaman ko. Sabi ko, ito umiiyak. Mayaman ka pala. Sabi niya, Pastor, alam mo, tumalikod ako sa Panginoon. Dati na akong Kristiyano. Gusto kong yumaman. Nagpakayaman ako sa maling kaparaanan. Sabi ko, yun lang. But I'm not really happy. Sabi niya, nawala sa akin ang lahat. Pati pamilya ko nawala sa akin. Just because of that desire that I have. Sabi ko, you know what? It's never too late for you to come back to God. Pakisabi nga sa katabi, huwag mo ipagpalit. Ha? Huwag mo pinagpapalit yung pagiging Kristiyano mo. Ha? Yan ang maling pananaw. Eh, makapag-backslide nga muna. Pagka mayaman na ako, tsaka ako babalik. Kasi paano mo naman nalaman, makabalik ka pa? Eh kapag sumarap na ng sumarap ang buhay mo at wala kang ugnayan sa Panginoon, kapatid, para kang pinapaypayan ng demonyo. Sarap no, yes! The more you will see yourself far away from God. Now, bakit ko binibigyang diin yan sa iyo? Ha? Tandaan mo ito. If you are a Christian, the greatest blessings in life are already yours. Amen? Bakit? I want to prove that to you. Heaven is your home and God is your Father. Ang nakakaligtaan ng marami, anuman ang kayamanang magkaroon ka sa mundong ibabaw, sabi ng Bible, lilipas ang lahat ng bagay sa mundong ito. Mawawala ang lahat ng bagay. Ngunit ang mananampalataya ni Kristo Jesus, mawala man ang lahat ng bagay, ang kanyang espiritu ay babalik sa kanyang manlilikha sa kalangitan na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! You know, there is no greater blessing than knowing that you are a child of God. Kung meron kang ama sa lupa, ang mas mahalaga, may ama kang nasa langit. Pangalawa, He made a promise that He will never leave you. Ano pang pagpapala ang gusto mo? Kung mismo ang Diyos ay nangakong hindi kita iiwanan. Alam nyo, pagdating sa mga hugot ng buhay, diba, laging nang sasabihin niya, hindi kita iwanan, promise. Hindi kita iwanan. Eh, paglingon, nakakita na mas maganda. Ano yung hugot mo, Des? Madaling magsabing hindi kita iwanan eh. Pero alam natin, in the human standard, nagagawa natin mag-iwanan. May salitang kanto dyan, nagagawa natin ibenga yung barkada natin. Kapag sinabi, pre, basta pag napatrouble ka, tawagin mo ako. Diyan ako. Napatrouble ka, bugbog sarado ka, tinatawagan ka, cannot be reached. Basta, pre, masensya ka na, puyat ako, nakatulog ako. You know for a fact, I may be exaggerating, but you know for a fact that human promise na hindi ka iwanan, napapako lagi yan. But one thing is for sure, talikuran ka man ng lahat ng tao, at mga taong inaasahan mo, kailanman hindi ka tatalikuran ng ating Panginoon. The Bible says, let's give God a clap of praise. Hallelujah. The Bible says that the hands of God are not short. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon
upang hindi niya abutin ang bawat isa sa atin. And the last thing, He will supply your need. Bakit ang sarap maging Kristiyano? Dahil ang Diyos natin ay kayang isupply ang lahat ng ating mga pangangailangan. So thank Him for all that He has given you and be content. The Lord made us free so that we can choose our own attitude, whatever our circumstances may be. Tanda mo ito, pag tama ang perspektibo sa buhay, pag ang pananaw mo sa buhay, si Lord ang lahat sa akin, si Lord ang pinagmumula ng lahat ng bagay sa akin, meron man ako o wala, mahalaga ay ang Panginoon. Pag tama ang pananaw mo, tama ang ugali. Tama ang approach pagdating sa problema. Positibo na kinakaharap ang mga pagsubok ng buhay. Now, gusto ko maunawaan mo that your attitude is a choice. Pakisabi nga sa katabi, it's a choice. Now, in 1997, ang tao ay tutok na tutok sa kamatayan ni Princess Diana at ni Mother Teresa. Nakaligtaan nila ang isang lalaki na ang pangalan ay si Viktor Frankl. Siya ay isang Austrian psychiatrist. Hindi Frankenstein. Frankl lang. He died September 2, 1997 at the age of 91. During the World War II, sino ba ito? Si Viktor Frankl ay ikinulong at lahat ng kanyang dokumento na nagsasabing siya ay doktor, lahat ng papeles patungkol sa buhay niya ay sinunog. Hindi lang yun. Ang kanyang magulang, ina at ama, mga kapatid, maging ang kanyang asawa at lahat ng kamag-anak, pinatay lahat. Literally, si Viktor Frankl, according to them, ay hindi nag-e-exist. Inalisan nila ng karapatang tawaging doktor si Frankl at siya ay naging common laborer sa isang concentration camp. But every night, pagkatapos ng gawain, si Frankl ay nagsusulat ng kanyang journal. Isa sa mga poignant quote na kanyang sinabi ay ito: "Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances." Yan daw po ay kalayaang meron ng tao. Kalayaang piliin ang kanyang pag-uugali sa pagharap sa anumang sirkumstansya ng buhay. It's always a choice. We may not be able to choose our circumstances, but we can choose our attitude towards them. Okay? Hindi natin alam kung anong problema ang kakaharapin natin. Pero meron tayong kapangyarihang pumili ng tamang pag-uugali. Amen? Pag tama ang pananaw mo, tama ang ugali. And listen, good attitude or right attitude is a choice. Si Apostol Pablo ang kanyang sabi, I have learned in whatever state I am to be content. We always have a choice, and that choice will always make a difference in your life and in my life. The right perspective results to good attitude, and good attitude is a choice. Itama mo ang isipan mo bilang anak ng Diyos. And you will begin to understand na anuman ang kaharapin ng isang anak ng Diyos, sapat ang kapangyarihan ng Panginoon na sumasa Kanya higit sa kapangyarihan ng mundong ito. Amen? Hallelujah. Thirdly, how to be content like Paul, set your priorities. In verse 12, sabi ni Paul, I know how to get along with humble means. And I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Now, yan po ay statement ni Pablo na sinasabi niya, naranasan ko ang kayamanan, naranasan ko rin ang kahirapan. Kaya natutunan niya na whether in suffering, whether in abundance, nakita niya na sapat ang Panginoon. Now, most people who do not stop to think would be inclined to assert that to abound or live in prosperity does not require much learning.
it is an easy enough thing to be content when they would say, when you have plenty. Now, I want to give emphasis on that. Marami pong tao ang sinasabi nila, wala daw pong learning pag sagana ka. Tama, mali. You know what I know coming from the Word of God? In plenty or in one, laging may learning sa Panginoon. At sa kasaganaan, dito lumalabas kung sino talaga tayo. Kapag meron kang ganito, nakikilala kung sino ka. Now, may mga istorya ng buhay na di ba dating mahirap, yumaman. Positibo yung pagbabago. Nung yumaman, naging mabait sa kapwa. Pabigay, di ba? Tinutulungan ng iba. No? Kasi naranasan yung wala. Okay? Kaya tumutulong, positibo. May mga yumaman naman. Dating wala. Nung nagkaroon, sakdal damo. Anong sinasabi? Akin to. Pinaghirapan ko to. Pag merong humihingi ng tulong, tamad ka. They become brutal. Well, it happened. Doon nakikilala kung ano ang ginagawa ng kayamanan sa buhay ng tao. Doon kumikinang kung sino ang bawat isa sa atin. Now, the thing that Paul would want us to understand in this particular point is that the inner man is far more important than anything else. We must all confess to wishing to have more of prosperity than we do possess. Wala sa ating mga kapatid na magpa-plastic. Nasasabihin, alam mo, Pastor, ayokong umanwal ang buhay ko. Sino po sa inyo nagpe-pray na hindi siya pagpalain? Lahat tayo, we want God to bless our lives. There's nothing wrong with that. Kailan nga nagiging problema kung lagi na lang ang prayer mo, Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo ako. Basta ako lang. And there's something wrong with that. Tapos pagpalain ka na pagpalain, hindi mo naman pinagpapala yung iba, hindi mo tinutulungan yung iba, there's something wrong. Now, I honestly believe that the Apostle Paul did not greatly concern himself whether he was materially speaking well off or ill off. Walang pakialam dyan si Pablo kung meron man siya o wala. Anong pakialam ni Pablo? Yung tinatawag na inner man. The real man is independent of either riches or poverty because the real man is the man inside. Sino ka kung may pera ka? At sino ka kung wala kang pera? Kasi doon talaga nakikilala kung sino tayo. Pakitanong mo nga yung katabi mo, sino ka ba talaga? Ito naman, yung mag-boyfriend naman, kinuha naman pagkakataon to. Bakit? Riches are not you. Tandaan mo ito. Hindi i-define ng kayamanan mo kung sino ka. Hindi ang kayamanan mo magpapaliwanag kung anong klaseng tao ka. Hindi rin ang kahirapan mo magpapaliwanag kung sino ka. The two riches and that you are what you are in the inner spirit. The true riches are there and they are invisible, but they are eternal, like love, faith, hope, and peace. At ito yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, hindi mahalaga kung ikaw ay pinagyayaman o ikaw ay dumadaan sa kasalatan. Ang mahalaga ay ikaw, ang pananampalataya mo sa Panginoon, ang iyong paglakad sa kalooban ng Diyos. It's not really the external circumstance of life. Tama ang prioridad. God first, and then anything else must follow. Para kay Pablo, alam niyo mga kapatid, hindi ako magpa-plastic na sasabihin ko sa inyo na kailangan, ba? Lord, itong buhay kong to, ganito. Kung mamatay ako, ganito na lang. Lord, alam mo, ganito ang buhay ko, ba? Talagang may pagsubok, Lord. Hanggang dumating ka, Lord. Ganito, content ako eh. That's not it. Okay? That's not a point of Paul. Ang sinasabi lang ni Pablo, kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, praise the Lord. Amen? Kung ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, purihin ng Panginoon.
Pero kung ikaw man ay dadaan sa pagsubok ng buhay, sa pangangailangan, manatiling pinupuri mo pa rin ang Panginoon. Bakit? Dahil sa kabila ng kakulangan, dahil sa kabila ng pagsubok, meron kang Panginoon na pwede mong kapitan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, o sandali ng iyong buhay. That's what Paul was trying to make us understand. Na ang buhay ng tao hindi nakadepende sa nangyayari sa kanya. He had set his priorities right pagdating sa kanyang buhay. Alam mo kapatid, bakit tayo discontented in life? Most of us are not content with our lot because we want more. More and more and more. Tayo po ay naapektuhan na ng tinatawag na phenomenon called Barbie doll law. Meron na tayong Barbie doll law. I-post mo nga kung ano yung Barbie doll law. Ang Barbie doll law ay simple lamang. Accessories once considered optional become mandatory, creating needs and wants we never thought of before. Dati ang Barbie lang. Manika, isa ang damit, tapos na. Ngayon, ang Barbie hindi masaya pag walang accessories. Kailangan demand race. May bathtub. No, may kotse si Barbie. May bahay na nga si Barbie. And so much more. Bakit? Ano sinasabi? Mas masaya daw pag mas marami. Nakaka-relate ka na kagad, no? Wala pa akong sinasabi, nakaka-relate ka na. Now, one time, I would like to give something for my daughter. Kasi, nung bata po ako, alam mo, pag ikaw ay galing sa buhay na hindi talaga nagkaroon ng literal na laruan. Wala po akong laruan nun. Ang laruan ko nun, lata. Tawa-tawa ka, bakit? Ganun talaga eh. Laruan ko nun, lata, sinyelas, pantumbang preso, shato, yan ang mga laro namin nun. Agawang base. Nagkakaroon kami ng sisiw nun dahil dun sa, alam mo yung bunutan? Nagaganon mo sa tubig, pag sisiw. Pag uwi ng bahay, patay na yung sisiw. Kasi nahilo na yun. Wala akong literal na laruan nun. So as a father, I want to give something to my kid that I've never experienced. Hindi po dahil sa gusto ko magka-Barbie nung maliit ako. I want to give her a literal toy. No? So I went to the toy shop. Kita ako. Sabi niya gusto daw niya ng Barbie. So tinitignan ko. Ba? Ang mahal pala ng Barbie. So dumampot na ako ng isa. Yung isa lang. Kasi yun lang alam ko sa Barbie, isa lang. At isa lang ang damit. Ba? Nilapitan ako ng sales day. Sir, alam niyo mas masaya? Hinugot ba naman sila? Kung ganito po, ang laki ng... May kotse si Barbie. May boyfriend. At sandamakmak na accessories. Now, kapag nanay ka, alam mo ang katotohanan na sa dami ng laruan ng anak mo, 2 o 3 lang talaga ang totoo niyang nilalaro. Yung iba dong basura na lang. Pampagulo ng bahay. Paglakad mo, may grabe. Ang laki. Sabi niya, mas magiging masaya ang anak niyo po pag ganito ang kadami ang Barbie niya. 5 ang dress. Nako po. Sabi ko, siya masaya, ako malungkot. Nung nakita ko yung presyo, sinimplihan ko ng tingin, siyempre, nakakaya, magkano, hindi pa ako ganun eh. Sinilip ko. Hindi ka na pumapasay. Luya, mahal! Sabi ko doon sa sis, naisasangla ba yan? It's nice! Kaya lang, para bang ini-educate na ang bata. Bata pa lang, mas marami, mas masaya.
Inabutan niyo po ba yung panahon na isa lang ang sasakyan ng pamilya? Na dati, masayang-masaya na tayo sa owner type jeep. Na semi-stainless pa. Na maraming ilaw sa bumper. At yung upuan sa likod ay may speaker at subwoofer. Punchik. Habang mga tugtog ng BST pa. Ay, tatangaling tapat at napakainit, trapal lang yun eh, di ba? Masaya ang buhay! Eh ngayon, lahat na lang ng miyembro sa pamilya gusto bigyan ng sasakyan. O ikaw ha? O ito sa'yo ha? Congratulations. O ikaw, ilang taong ka na? 5 years old? O ito sa'yo. Wow! No, hindi po ako KJ ha? Kung talagang afford mo, sige! Lahat kayo magsasakyan. Kaya lang, the thing is, pag mabilis nilang nakuha ng hindi pinaghirapan, the values that being formed sa kanilang mga buhay, oh wow, it will be difficult. Okay? Gusto natin mas marami, mas maganda. Na-experience po ba, nung lumalaki ko, wala pong computer eh. Walang computer. Meron lang kami ng family computer. Sa kapitbahay pa namin yun. Pag tinatalo ko siya sa Shato, ang pustahan namin, papahiram niya sa loob ng 2 araw yung family computer niya. Eh, lagi siyang talo. Kaya parang nasa amin na rin yung family computer niya. Yun lang. Ngayon, napaka-reklamador na natin. Ang gusto natin mga computer, yung sakdal bilis. Gusto natin pagpindot natin ng on, bukas kagad. Hindi makapaghintay. Dati tuwang-tuwa na tayo sa Pentium 1 eh. Alam yung Pentium 1? Yung pag binuksan mo, nakaligo ka na lahat. Nakabihis ka na lahat. Nakapag-almusal ka na. Pagtingin mo, hindi pa nagbubukas. May time pa para sa ibang bagay. Masaya na tayo doon ngayon. Ako, napakainipin natin. Ang mga cellphone lang natin ngayon, gusto natin mga smartphone. That even though we're not smart, at least the phone is smart. Hindi lang makontento. Meron na, gusto pa ng bago. Gusto pa ng bago. Hanggang sa mga susunod pa rin, gusto ng bago. Wala naman nagbago. Meron pong tablet. Dati, alam niyo, inabutan niyo pa ba yung nagtatype kayo ng upright yung typewriter? Yung lumang-luma, na ginagano mo pa yung ribbon. Dati nagtatype, masipag ang mga tao noon. Ngayon, ang gusto, ipinto. Pati sa text ngayon, di ba, meron ng predictive text na hindi mo na itatype ng buo. Pag nilagay mo pre, may lumalabas na mga suggestion. Tamad na ta. Alam mo, may lumabas ngayon na bago? I don't know if you have read that already. A tablet na may voice recognition. Na pwede ka nang makapag-type ng boses mo lang ang ginagamit. Mari, siset mo yung tablet. Sabihin mo, the Lord is my shepherd. Magta-type siya mag-isa, the Lord is my shepherd. Woo! Eh, tamad mo. We want more. Ang pakiramdam natin, gusto kong magkaroon nun. Kaya marami sa atin, kakatanggap pa lang ng bonus, wala na. Minsan nga, hindi pa talaga tinatanggap, kwentado na kung sa mapupunta eh. Why? Because we thought that having all of those things can truly make us happy in life. Pataas na ng pataas ang standard ng contentment sa panahon po natin ngayon. Hindi na masatisfy ang tao. Lagi na lang na laging may ino-offer na bago. Almost every month may lumalabas na bagong gadget. Lagi na lang na kailangan magkaroon ka nito, hindi ka magiging masaya pag wala ka nito. Pero alam mo kapatid, tayo na mga mananampalataya ni Kristo, iba tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, iba ka. Why? Because the secret of contentment is found in Christ. Masaya tayo sa ugnayan natin sa Panginoon. Amen?
It's accepting what God has given us and by His strength, making the most of it. Masaya tayo sa anuman ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And by faith, we believe na ito ay kayang pagyamanin ng Diyos sa mga kamay na Kanyang pinaglagakan ito. Anong sabi ng 19th century author na si Malt B. Babcock? Sabi niya, contentment is the grateful, faithful, fruitful use of what we have, little or much. Gaano man kalaki, gaano man kaliit, basta ito yung pinagpapasalamat sa Panginoon at iyong pinagyayaman, ang tawag po dyan ay contentment. Now, Paul had learned the secret of trusting God in every particular situation and in all situations as a whole. Now, from a scale of 1 to 10, let me ask you, wag mong tingnan yung katabi mo, ha? From a scale of 1 to 10, how content are you in life? How happy are you today? Nako, tumitingin pa sa katabi. Sabi nga, ikaw lang eh. Aha. May sagot ka na? 1 being the lowest, 10 being the highest. Okay? Now, we as Christians, we know that true contentment comes from our Lord alone. Kaya nga po mga kapatid, araw-araw, iset mo yung prioridad ng buhay mo. Na bago mo simulan ng araw mo, hilingin mo sa Panginoon, manguna ka sa buhay ko. Panginoon, takpan mo yung mga mata ko sa mga bagay na nanaisin ng laman. Diba, pag lumakad ka sa mall ngayon, oh, wow. Parang mas popogi ako pag meron ako. Sandamakmak na ang relo mo, pero pag nakakita ka ng relo, parang kang sinasapian. Parang sinasabi sa'yo, alam mo, mas okay pagka itong relo mo, pareho lang naman ang oras. To the point na nagkakandagipit-gipit tayo, magkaroon lang tayo, no? That's why we need every day. Let us ask God, Lord, ayusin mo yung takbo ng utak ko. Alisin mo yung appetite ko sa pag-a-acquire ng napakaraming bagay na hindi naman kailangan. Madalas bili ng bagay na hindi naman kailangan o bili tayo ng bagay na meron na tayo. Kaya pag binuksan mo ang cabinet mo, hindi kakulangan kadamihan. Let's ask God, Lord, enable me to set the right priorities in my life. Ano yung right priorities? God first. Knowing that He will supply all of our needs. Knowing that He will always be there for you no matter what happens. Understanding that my God will never leave me. He will never, ever forsake me. Hallelujah. Last but not least, before we go to our communion, know your power source. Sabi ng verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. I can do all things through Christ, sabi ng ibang translation, who gives me strength. You know, Paul takes no credit for discovering or learning the lesson of contentment on his own. Hindi sinabi ni Pablo na I can do all things through myself, through my smartness, through my good-lookingness. Now, ang sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ. Ibinabalik niya ang credit sa Panginoon. Kinikilala niya na kung wala ang Diyos sa buhay ko, walang bagay na kaya kong gawin sa buhay kong ito. It is all because of God. He did not trace His resources to come from inner fortitude. Hindi niya kinikilala yung kanyang sarili. Instead, His strength for everything lay in the one who continually empowered him. He could do all things through Christ who gives him strength. Yan ang alam ni Pablo. Ang lakas, ang pagpapala, ang tagumpay ay galing sa Panginoong Hesukristo lamang. That is one of the most important verses in the Bible that you must always remember. Our strength comes from the Lord. Ikaw at ako, kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng hardship sa buhay. Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil matatalino tayo. Hindi dahil sa madiskarte ang mga buhay natin. Alam mo kapatid, kahit gaano ka katalino, dumarating pa rin sa atin yung mga nganga moments na hindi mo maisip anong gagawin ko. Para kang YouTube na mahina ang signal ng internet. Buffering. Mas matagal ang waiting kaysa sa watching.
There are times like though, na parang wala kang maiisip na kaparaanan sa yung sitwasyong kinapapalooban. Nagagawa natin magtagumpay hindi dahil sa sarili natin. Nagagawa natin magtagumpay dahil tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. You and I can walk through the valley of the shadow of death. Hindi dahil marami kang barkada, hindi dahil meron kang koneksyon, hindi dahil mayaman ka. You and I can walk through the valley of the shadow of death just like what David said, "For you are with me." Ikaw ay sumasa akin kung kaya't kaya kong lumakad maging sa panganib. Ano ang sabi ng salmo o ng awit? If God is for us, who can be against us? Kilala ni Pablo at alam ni Pablo ang pinagkukuhanan ng kanyang kapangyarihan. Brothers and sisters, this life, this world may be hostile, but God's strength is sufficient. Amen? Sapat ang lakas ng Panginoon. The power we receive in union with Christ is sufficient to do His will and to face the challenges that arise from our commitment to doing it. Kaya po sa hapon na ito, I urge each and every one of you na manatili po tayong nakaugnay sa ating pong Panginoon. Dahil anuman ang dumating na problema sa atin, anumang mga pagsubok ang ating kaharapin, tiyak na ikaw at ako ay may tulong na pwedeng tanggapin mula sa ating pong Panginoon. Our God is our rock and our salvation. He is our bridge over troubled waters. He is our strong towers when enemies come against us. He is the joy and the strength of your life. All our help comes from the Lord. To close this message, let me just share with you the life of Lina Sandelberg. She was the daughter of an evangelist. As they were traveling by ship, the evangelist fell overboard and drowned. In need of the comfort that only God can supply, Lina wrote the following words that are still sung by Christians all over the world. Ang isang hymno na kanyang nasulat ay ito: Day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Bakit daw to? Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. Sabi, hindi ko kailangan matakot, hindi ko kailangan mag-alala. Sapat ang binibigay na lakas sa akin ng aking Diyos. Bakit? Dahil ako ay nagtitiwala sa Kanya. Whatever our circumstances may be, brothers and sisters, we can draw on the power of Christ for the strength to face them. Sa sarili natin, wala tayong pwedeng gawin. Ngunit sa ating Panginoong Kristo, kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Hindi sa kaibigan, hindi sa kayamanan, hindi sa impluensya mo, hindi sa kung sino mang tao ang lakas mo. Ang lakas mo, ang kapangyarihan mo ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Let us all bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we thank you for giving us this time and opportunity na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. I pray that you would continually speak to us. I pray that you would change our lives. I pray, Lord, that beyond this microphone, deal with us, Lord. Convict our hearts. And may we see ourselves really enjoying not the things of this world, but enjoying our relationship with you. Habang lahat ng uli na kayo ko, ba't matay nakapikit? Sa hapon na ito, maaaring sinasabi mo, Pastor, kailangan ko po si Jesus sa buhay ko. You may be saying to me that, Pastor, I need that kind of life. Yung buhay na tiyak, sa kabila ng mga alalahanin, ay merong kapayapaan na ang Diyos ay sumasa akin. Maaaring sinasabi mo, Pastor, nais ko ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Nais ko po ng kapayapaan sa aking puso sa kabila ng lahat ng kaguluhan na aking pong pinagdadaanan. You know, kung yan ang iyong nais o panalangin, ang kailangan mo ay si Jesus. Jesus can change your life. Jesus is the answer for all of your life's longing. Jesus can forgive you. Jesus
is offering you eternal life. Kung yan ang iyong panalangin sa hapon na ito, habang lahat ng uri na kayo po, bawat matay na nakapikit, kung sinasabi mong kailangan mo si Jesus sa buhay mo, pakitaas mo lamang iyong kamay at nais kitang samahang manalangin. Meron po ba? Salamat po sa kamay na yan. Meron pa po ba na itataas ang kanyang kamay at sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Salamat po sa kamay na yan. God loves you. I can see that hand. I can see that hand. Mahal ka ng ating Panginoon. Even if you are at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that wonderful day. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon, ang araw ng iyong kaligtasan. Kaya huwag mong palampasin ang araw na ito na hindi mo natiyak na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. If that is you, I want your hand to be raised. And I would like to pray with you. Salamat po sa kamay na yan. Let's all stand together in this place this afternoon. Hallelujah. Ikaw na nagtaas ng iyong kamay, if you are really serious and sincere by saying, Pastor, I want to give my life and my heart to Jesus. Hinihilingan ko na lumabas ka sa upuan mo. Pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Ang paglabas mo sa iyong upuan at pagpunta dito sa harapan ay hakbang ng pananampalataya. Ito ay pagdedeklara na, Pastor, hindi ako alis sa lugar na to hanggat di ko nabibigay ang buhay ko sa Panginoon. If that is you, I want you to come. Give your heart. Give your life to Jesus. Only Jesus can change you. Only Jesus can transform your life. In Jesus you can find satisfaction. In Jesus you can find hope. So if that is you, don't let this day pass you by. Don't miss this opportunity. Kunin mo ang pagkakataong ito na mailapit ang iyong buhay sa kamay ng ating pong Panginoon. We give you praise, Lord. Meron pa po ba? Even if you have not raised your hand, kahit na hindi mo tinaas ang iyong kamay, pero nararamdaman mo na sa hapon na ito, tinatawag ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya, I want you to come. This is the greatest gift that you can ever receive this coming Christmas. The gift of salvation. The gift of forgiveness. The gift to be included in the family of God. So if that is you, come. Give your heart and your life to Jesus. Hallelujah. So mga kapatid po natin, lumapit dito sa harapan. Nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin na ito. Ito'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niya po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Yesus, ako po ay nananampalataya na ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po sa mga pagpapala mo na ipagkakaloob sa akin. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man ang pagkaisa kay Kristo, bago nang nilalang, we welcome into the family of God. Palakpakan po natin sila sa ating Panginoon.